Hi, magandang buhay sa lahat. So ngayon nga po pala ang flight ko papuntang US. So inagahan ko ng gising kahit na alas 8 pa lang ng umaga yung flight ko. Mas pinili kong gumising ng mga alas 3 para kung anumang aberya na meron sa pagdating ko sa airport, meron pa akong time para asikasuhin. So ayan, nandito kami sa labas ngayon kasama yung mama at kapatid ko para magantay ng sasakyan papunta ng airport. So ayan na nga po, nasa sasakyan na ako pero nang patungo kami sa airport may nangyari pa, naiwan ko yung power bank ko kaya bumalik muna kami sa bahay. Buti na lang medyo malapit-lapit pa kami sa bahay. Ito yung mga bagay na hindi dapat natin kinakalimutan pag bumabiyahe tayo, itong power bank, dahil mahirap humanap ng mga charging station sa airport. At after ng isang oras na biyahe ay nakarating na kami ng airport dito sa Terminal 3 Gate 5. So binuhat ko na yung mga bag ko dyan, medyo mabibigat kasi yung pulang yan is nasa 28 kilos at yung itim ko na bag is nasa 22 kilos. Ano pong airline, sir? United Airline po. Dito, saan yung check-in dito? Sir. Right side po. Thank you po. So pagkapasok ko dito sa airport, instead na pumila ako sa check-in baggage, nauna akong pumunta sa bayaran ng travel tax, which is yung binayaran ko is nasa 1,200 pesos. After kong nagbayad ng travel tax, hinanap ko na agad yung pila ng check-in baggage for United Airlines going to San Francisco. At akala ko nasa dulo, pero buti na lang tinawag ako sa mga staff ng airport na nandun lang pala siya sa pinakaunahan. Pero nagulat ako dito dahil alas 4 pa lang at ang flight namin is alas 8, pero sobrang haba na ng pila ng check-in baggage ng United Airlines. Pero tip ko lang sa inyo guys, pag magta-travel kayo, lalo na kung mag-isa lang kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong, marami namang assistant or staff ng NAIA Airport. So dito habang nakapila ako, gumagawa na ako ng eGov Travel kasi sabi nila, isa ito sa mga tinitignan ng immigration pag mag-travel kayo. So guys, tapos na ako sa immigration. Hindi ko na na-videohan yung interview sa akin sa immigration kasi bawal yung camera doon. Pero tip lang, especially sa mga pupunta ng US at naka J2 visa, ang tanong lang naman is kung saang state kayo papunta at i-show nyo lang yung 2019 or TS2019 nyo tsaka yung marriage certificate nyo, which is yun lang naman yung hiningi sa akin. After nun, tinataka na nila yung passport ko at pinapasok na nila ako. At ito nga, nag-proceed agad ako sa gate ko dahil medyo natagalan ako sa luggage counter dahil na-overlook ko yung ticket ko. Akala ko 50 kilos lahat-lahat ang pwede kong dalhin na luggage, which is 25. Yun pala 50 pounds, which is 23 kilos. So ang nangyari, yung isa kong baggage is 28 kilos, sumobra siya. Buti na lang yung isa kong bagahe is nasa 20 kilos lang. So kung papayag daw ako na ganun over yung timbang, kailangan ko magbayad ng 10,000 pesos. Pero since wala akong dalang card, kasi card lang naman yung tinatanggap nila, yun ang ginawa ko, nag-transfer pa ako from dun sa 28, transfer ko siya dun sa mas mababang kilo na luggage ko. Buti nag-work lahat. Sa kaka-transfer ko, nasugatan pa yung kamay ko, pero at least naging okay naman yung lahat. Maraming aberya pero thanks to God, nandito na tayo, nakapasok na tayo ng eroplano
hinahanap na lang natin yung seat natin kasi yung mga nasa unahan pala mga business class to. So baka nandun pa tayo sa pang-4 o pang-5 row. So guys, ito nakita din natin yung upuan natin guys at makakapagpahinga na tayo sa kabila ng lahat ng challenges na nakaharap natin bago man tayo makapasok dito sa eroplano at dumagdag pa yung masama yung pakiramdam ko dito guys. Ito yung panahon na uso yung influenza A. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko dito. Nilalagnat ako. So, samahan nyo ako hanggang makarating ako ng South Dakota. Abangan nyo yung part 2. Maraming salamat sa lahat. Please subscribe and share guys. Thank you.